Ayon sa awit 147 verses 1 to 3 and verse 7, purihin si Yahweh. O kay sarap umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa kanyang malingkod na natapon at nalupig. At ang mapusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nitong sugat ay bibigyang kagalingan. Umawit ng mga imno at si Yahweh ay purihin. Purihin ang ating Diyos at ang alpa ay tugtugin. Purihin si Yahweh. Amen. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan.
sa piling mo ay may nasisilungan ako. Ano man ang mangyari, ay magtitiwala ako. Jesus, walang maghihiwalay sa akin at sa'yo. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Wala nang mas hihigit, wala nang mas lalapit sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Wala nang mas hihigit, wala nang mas lalapit sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag, 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 napakaliwanag ng kinabukasan ko. Greetings! Kapatid, nasubukan nyo na bang gumawa o bumuo ng isang bagay like for example, misa, upuan, kabinet, higaan, kulungan, laruan at marami pang iba? Sa paggawa ninyo, kayo lang ba ang orihinal na nakadiscovery nito o mayroong nagturo sa inyo either personal o kaya ay video? Siyempre, ang karamihan sa atin ay mayroong nagturo kung kaya natin nagawa ang isang bagay. O kaya mayroon tayong sinundan na halimbawa. Maliban na lamang sa mga scientist, sila yung nakadiscovery, pero ganun pa man, mayroon din silang sinundan na pattern. Pero ang resulta ng ating mga gawa ay nakadepende kung paano tayo katalentado sa paggawa nito. Katulad na lamang ng mga inhenyero, ang kagandahan ng kanilang proyekto ay nakadepende sa kanilang execution base sa blueprint ng architect. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay nasusunod nila ng maayos ang iginuhit ng arkitekto. Ang tawag nun ay meron silang sariling diskarte. Gayunpaman, napakahalaga na magawa nila ng maayos ang proyekto. Ito'y sa pamamagitan ng pagsunod ng maingat sa blueprint. Sa buhay pananampalataya, napaka-convenient natin o tayo mismo ay convenient kung mayroon tayong sinusundan na blueprint o kaya ay pattern sa ating pananampalataya. Ito ang utos ng Apostol Pablo kay Timoteo. Sa ikalang Timoteo chapter 1 verse 13. Gawin mong batayan ang mabubuting aral na itinuro ko sa iyo at manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pagpalain salita ng Panginoon. Dakilang Diyos, kami muli ay dumudulog sa iyong paanan sa pagkakataong ito. O Diyos, kami po ay nagmanhikluhod at humihingi ng karunungan sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Katulad kung paano niyo po binigyan ng iyong salita ang iyong mga lingkod na apostol o maging propita
na ito'y nag-aalab sa kanilang puso, Panginoon. Sa aming pag-aaral ngayon, naway lukuban niyo po ng iyong presensya, O Diyos, ang aking mga kapatiran. Kayo ang siyang manguna sa aming kalagitnaan, na ang iyong pong mensahe, Panginoon, ay magbigay sa amin ng transformation sa buhay na ito at patuloy kaming lumago at tumatag sa aming pananampalataya. Ang iyong abang lingkod ay itago mo rin sa iyong likuran, kay lamang ang siyang aming mabigyan ng lulhatit parangal. Kayo po'y aming pinupurit, pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito aming panalangin. Amen. Mga kapatid, ang ating tatalakayan ngayon na tema ay ingatan ang mabubuting aral. Sa unang talata, ipinahayag ng apostol kung gaano niya personal na kakilala ang ating Panginoon Jesucristo, na naghatid sa atin ng isang prinsipyo na kung taos-puso natin siyang kilala, ay ipagkakatiwala natin sa Kanya ang ating buhay at ministeryo. Ang panukala na ating pagtuunan ngayon ng pansin ay ang ating pagsunod ay nakadepende sa nakatagong salita ng Diyos sa ating puso na ginagatungan ng dalisay na pag-ibig at pananampalataya. Amen. Tunay nga po mga kapatid na kung gaano tayo kasigasig sa pagsunod sa Panginoon o paggawa ng kanyang mga salita ay nakadepende ito kung ito ba ay taos-pusong nakatago sa ating puso ang kanyang mensahe o mismo yung salita ng Biblia na ating kinakabisado o natutunan sa ating mga pag-aaral. At yun nga po ito'y isang paraan upang tayo ay lumago, tumatag sa ating pananampalataya at higit sa lahat ay mabigyan natin ng lulhati ang Panginoon. Na ang ating pagsunod ay nagmumula sa dalisay na pag-ibig na mayroon tayo sa ating Diyos at ng ating pananampalataya. Ang iyong pagsasabuhay ng salita ng Panginoon ay patunay lamang na tunay ang iyong pananampalataya at dalisay ang iyong pag-ibig sa Diyos. Ang teksto na ating pagbulay-bulayan ngayon ay isang salamin kung kumusta na ang ating pagsunod sa Panginoon. Kung kumusta na ang iyong pagsunod sa ating Panginoon. Ang utos ng Apostol Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 1 verse 13 sa English translation ng NASB, retain the standard of sound words. Ang mga salitang retain the standard sa Grego po ay kasalukuyang kinakailangan. Kumbaga, ito ay present imperative. Pautos. Ibig sabihin, ito ay napakahalaga o crucial na nagbibigay ng makapangyarihang utos o atas sa sinuman. Ang pandiwang ito ay walang puwang para tanungin o magkaroon ng suggestion. Yung pinapadalhan dito sa ating talata ay si Timoteo. Sa madaling sabi, ito'y nagpapahayag ng utos, masidhing paghihikayat at pakiusap. Ang retain sa Grego ay eiko. Ibig sabihin, to hold or keep in one's position. Ang sinasabi ng apostol kay Timoteo ay ganito, Timoteo, huwag kang bumitaw. Hold on, hold fast, or keep tightly, or keep firmly. Ito ang pakiusap ng apostol kay Timoteo. Katulad kay Timoteo, tayo ngayon ay may parehong need. Especially, tayo ngayon ay nabubuhay na sa mga huling araw. Kung ano ang tunot emotion sa bahagi ng sulat na ito, ay ganun din naman ang conviction ng banal na spirito sa ating puso na huwag tayong bumitaw. Retain, hold fast, or hold on. Ano yung sundan? Pananatilihin o ingatan ni Timoteo? Ano yung kanyang panghahawakan? Ito'y walang iba, kundi ang kanyang narinig at natutunan kay Apostol Pablo patungkol sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Ang sabi ng talata, retain the standard of sound words. Ito ay kasalukuyang kinakailangan sa kinagawiang aksyon ni Timoteo o yung kanyang habitual action. Ang manatili sa pamantayan o katotohanan ng mabuting salita. Yung salita ng ating Panginoon. Ang standard sa Grego ay hopotoposis. Ibig sabihin, a model for imitation, an outline, a sketch or model used by an
artist. Sa literature po, it described yung rough draft forming the basis of a fuller exposition. So, dito po sa mga manunulat, halimbawa, di ba may mga rough draft po sila. And bago po nila i-finalize yung kanila pong ginagawa na libro o kaya ay thesis o anuman. Sa talata po natin, ito po yung nagpahayag na magpatuloy na manghawakan sa balangkas o outline. Ito'y walang iba kundi ang balangkas ng salita ng Panginoon. Ang totoo niyan, ang labanan, yung mga katiwalian, yung hindi mga mabuting salita ay ang battleground po dito po sa ating isipan. Ang labanan ng katotohanan is a mind game. Ang mangyayari sa ating isipan po ay dapat manatili ang katotohanan. At sa memorya ng ating puso, ito'y maingatan habang ito'y ating sinusundan. Bigyan ko po kayo ng halimbawa po. Narinig niyo na po yung salitang prototype? Ibig sabihin ng salitang ito, mula sa orihinal na modelo, ito ay nakapattern. Kung gawin natin itong practical, ito isang pagtulad o pamarisan ng isang pag-uugali o disiplina. At dito sa ating talata, ang pamarisan ni Timoteo ay yung manatili sa isipan niya at maingatan sa puso niya ang mga mabubuting salita. In general, ang salita ng Panginoon, pero in specific, ay ang gospel o mabuting balita. Kayo po yung pinapahig ng Apostol Pablo, retain the standard. Ito'y sundan o gawin niya bilang pagtulad sa ginawa ng Apostol Pablo. Ang totoo niyan, hindi lang si Timoteo, kundi ikaw at ako rin, mga kapatid. Ang hupotuposis din ay ginagamit sa paggawa ng bahay. Ito yung floor plan na susundan ng mga manggagawa o mismo yung first draft ng mga materyales na gagamitin para magawa yung proyekto. Ang punto ng Apostol Pablo ay ang buhay ni Timoteo o natin ay dapat na itatag sa ipinahayag ng Biblia. Ang sigaw ng Apostol Pablo ay, Timoteo, huwag kang bumitaw sa pamantayan o sa katotohanan. Paul is saying, Timothy, don't lose your grip on the standard. Para sa atin naman ay ganito yung mensahe, kapatid, huwag kang bumitaw sa pamantayan o sa katotohanan. Kung ano yung pinahayag ng apostol nung mga una nating pinag-aralan, yun ay outline ng kanyang doctrinal beliefs. At kung ito'y baguhin ni Timoteo o kaya ay sinuman sa atin, ito'y malaking problema sa ating spiritual na buhay. Bakit? Dahil ang salitang sound sa Grego po ay hogiano, means healthy, sound, wholesome, free from flaw, defect, or error, and emphasizes the absence of disease, weakness, or malfunction. That's why sa translation ay mababasa natin in English sound words o kaya ay sound teaching. Kung ito ay good, healthy, sound, wholesome, free from flaw, free from defect or error, and emphasizes the absence of disease, bakit kailangan mo pang bitiwan? Bakit mo babaliwalain? Ayon sa definition, kung siseryosohin natin ang salita ng Diyos, it produces good spiritual health sa buhay natin. Kung susundan natin at gagawin ng may dalisay na pag-ibig at pananampalataya, lalago ka o ang sinuman sa atin sa buhay spiritual. Hindi ka matitisod, hindi ka madadala sa maling aral, hindi ka mag-aalinlangan, at lalong hindi ka bibitaw sa mga pagkaing spiritual na ito, na tunay na nakabubusog sa ating spirito. Nais ko lang na mapag-isipan ninyo ang ganda nito. Halimbawa, nasa iyong harapan ang pinakamasarap na pagkain o inumin na gusto mo. Ito may litson, adobo, tuyo, chocolate, cake, durian, o anumang uri ng pagkain o kaya ay inumin na pinakagusto mo. Maging honest ka, kapatid. Kakain ka ba o iinom ka ba sa nakalagay sa iyong harapan? I think 99.9% kakain o iinom ka
kahit ito'y hindi magdudulot ng maganda sa iyong kalusugan. Bakit? Dahil iyon ang iyong paborito. Sa parehong aspeto, ang dapat na maging paborito ng ating espiritual na pagkain ng ating espiritu ay dapat yung salita ng Panginoon. Hindi yung mga fake news, hindi yung dami o konti na nag-react o kaya nag-comment ng pinost mo sa FB. Hindi yung panalo pagkatalo ng iyong paglalaro sa online games. At hindi yung telenovela na yung sinusubaybayan. Kung ikaw ay merong time sa ganun na bagay, nararapat din naman na may panahon ka sa iyong Ama ng iyong pananampalataya na walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang madalas na problema ngayon ng iilan sa mga Kristiyano ay yung gusto na lamang nila ang nais nilang pakinggan. Yung gusto na lamang nila ang nais nilang marinig sa kanilang tainga. At yung mga bagay na ayaw nila ay pinapalabas lamang sa kanilang tainga. Pero kung patungkol sa pagtatama at pagtutuwid, una agad na naisip yung kapitbahay ko o kaya yung kakilala ko. Bakit ganun sila? Ang tanong, bakit sila? Hindi ba pwedeng sabihin natin sa ating sarili, tinatanggap ko ang pagtatama mo, Lord, para sa aking ikabubuti. Tama o natamaan? Ang tanyag ng pahayag ni Charles Spurgeon patungkol dito ay, sabi niya, "It is blessed to eat in the very soul of the Bible until at last you come to talk in scriptural language. And your spirit is flavored with the words of the Lord, so that your blood is bubbling, and the very essence of the Bible flows from you." Wow! Amen! Napakasarap namnamin, according mismo dito sa kanyang pinapahayag, yung salita ng Panginoon, ang iyong kaluluwa, espiritu, maging ang iyong dugo. Dahil sa taos-puso mong inalam at inaral ang salita ng Diyos, ang iyong salita o buhay ay may flavor, essence na pahayag mula sa Biblia. Kaya nga sabi niya, it is blessed to eat the very soul of the Bible. Wow! And every time na meron tayong kausap o saan tayo mapunta, lumalabas sa bibig natin yung salita ng Panginoon. Nasa puso kasi, nasa kaibuturan ng ating puso ang salita niya na ating inaral, inalam, at itinago sa ating puso. Isang panukat na nais kong magbigay sa atin ng pagkakataon upang malaman natin kung saan tayo ngayon sa ating spiritual na buhay ay yung hulog o kaya sa English ay plumb line or pendulum. Pamilyar ba kayo nito mga kapatid? Ang mga gamit na ito, ang gamit na ito ay ginagamit sa pagtatayo ng poste sa bahay o kaya ng estruktura upang yung pagtayo ng mga manggagawa o makita yung bahay mismo na maayos o kaya ay matuwid, hindi siya baluktot. Bilang mga Kristiyano, ang salita ng Lord ay ang hulog o pendulum natin sa ating buhay. Kung huhulugan tayo, makikita ba sa ating pamumuhay na matuwid tayo ayon sa Biblia o kaya ay hindi? O hindi man tayo perpekto, pero nagsusumikap dapat tayong lumakad at sumunod sa ipinahayag na salita ng Diyos. Amen? Ito yung kabuuan na sinabi ng Apostol Pablo kay Timoteo dito sa verse 13. "Retain the standard of sound words which you have heard from me, in the faith and love which are in Christ Jesus." Amen, mga kapatid. Tingnan niyo po dito po sa Tagalog ang sabi, "Gawin mong batayan ang mabubuting aral na itinuro ko sa iyo at manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pakipag-isa kay Kristo Jesus." Nilagay ko po yung emphasis yung gawin, sundan, ingatan, o kay panatilihin. Ang alin? Yung mabubuting aral. Yung ipinahayag ko kanina, yung
healthy, walang defect, walang error. Walang iba kundi yung salita ng ating Panginoon na dapat itago natin sa kaibuturan ng ating puso. Dito po sa pahayag ng apostol na ang sabi niya na kung ano yung pinanampalatayanan niya, narinig ni Timoteo, siya'y inutusan nito na ito'y gawin at sundan upang makapanatili siya sa pananampalataya at pag-ibig na kanyang natanggap dahil sa pakipag-isa sa Panginoong Jesucristo. Parang ganito yung buong ipinahayag ng Apostol Pablo. Timoteo, mahal kong anak, gawin mo't sundang batayan ang mga itinuro ko sa iyo na narinig at nasaksihan mo sa akin habang ako'y naglilingkod sa Panginoon. Manatili ka sa pananampalataya at pag-ibig na yung natanggap sa pamamagitan ng pagkipag-isa sa Panginoong Hesukristo. That's why mga kapatid, ang ating pagsunod ay nakadepende sa nakatagong salita ng Diyos sa ating puso na ginagatungan ng dalisay na pag-ibig at pananampalataya. Amen? Ito ang tanong para sa iyo. Kailan ka huling nag-memorize ng salita ng Panginoon? Nakaraang araw, isang linggo, isang buwan, isang taon. Alam niyo po, ito kasi yung pinakabisa na pagtago natin sa kanyang salita o sa ating puso. Baga, kahit saan ka pumunta, nakaupo ka man, may ginagawa ka man, kung nandun sa heart mo yun, yung salita ng Panginoon, pwede ka nang mag-meditate. And during your meditation, may pagkakataon na ang banal na Espiritu ay mangusap, magbigay ng impression sa ating puso with regards sa salita ng Diyos na iyong inalam, kinabisado, minimemorize. Kaya nga kapatid, kung gusto mong lumago at tumatag sa pananampalataya, magseryoso ka na ngayon habang may panahon pa. Alam niyo po, even ako as a minister of the word, of the gospel, o sa ating salita ng Panginoon, ako man din ay may aspeto din sa buhay na may pagdidisiplina. Somehow, yung salita ng Lord na nagbigay impression o nangusap sa puso ko ay aking kinakabisado. Hindi man yung buong chapter, napakahaba nun. Pero sa iyong pagbabasa ng kanyang salita, meron tayong 66 books from Genesis hanggang Revelation. Habang yun ay yung inaral, katulad nga ng sinabi ni Charles Spurgeon kanina, na kung saan habang tumatagal, lalabas sa ating bibig yung meron na tayong scriptural language. Hindi man yung pinakakabisado mo na talata, at least, kung ikaw ay merong binahaginan na iba ng salitahan ng Lord, you are excited dahil yung salitahan ng Diyos ay nakatago sa iyong puso. Ikaw ay excited dahil naranasan mo mismo ang kanyang mensahe. Amen? Kaya dito napakahalaga na sa ating pamumuhay bilang isang mananampalataya na ingatan natin yung mabubuting aral na ating natutunan. Huwag nating isantabi. Huwag nating ikahon at bahala ka na sa sunod na taon. Di ba? Kumbaga, yung mabubuting aral na itunuro sa atin, especially yung word ng Lord, naway ito mga kapatid ang siyang magbigay sa atin ng pattern. Pattern sa buhay na ito na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Naalala mo ba yung lyrics ng isang awitin, lalo na kung ikaw ay nabautismuhan na ang sabi ng kanta, no turning back, no turning back. Kaya nga, simula ngayon, dapat na magseryoso na tayo habang may panahon pa tayo. Magseryoso tayo sa ating pananampalataya, maging sa ating pagsunod sa ating Panginoon. And remember, mga kapatid, ang Panginoon Hesus ay ang source at fountain ng ating pag-ibig at pananampalataya. Kung ikaw ay nangangailangan ng karunungan, humingi ka sa Kanya. Kung ikaw ay nanghihina, humingi ka ng kalakasan sa Kanya. Kung ikaw ay napapagod, lumapit ka sa Kanya. Sapagkat
di mo kayang lutasin na mag-isa ang iyong mga suliranin sa buhay. Huwag kang mag-alala. Tandaan mo na ang mga salita niya, o sabihin na lang natin, yung buong Biblia ay tapat na nagpapahayag ng kanyang mga pangako. At yung kanyang mga pangako ay di napapako. Tinutupad at sinasagawa niya. Panghawakan lamang natin sa kaibuturan ng ating puso. Amen? Manalig tayo sa ating Panginoong Hesus sapagkat nung siya ay napako na doon sa krus ng Kalbaryo, ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Actually, yun yung pinaka-worst na pwedeng maranasan ng isang tao. Ang ituring na kriminal, ang maipako sa krus, ang maituring sa ibang tao na kriminal, which is napakasaklap during the time. Yun yung pinaka mahirap kasi na parusa yung maipako sa krus kasama yung ibang mga nagrebelde sa Roma. Pero tinanggap yun ng Lord lahat. Tiniis niya lahat para sa akin upang tayo ay magkaroon ng pag-asa, upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At ang mga aral nito mga kapatid ay huwag nating baliwalain. Kaya naman, dahil ibinuwis na ng Panginoon Hesus ang kanyang buhay para sa atin, ngayon huwag tayong mag-atubili na lumapit sa Kanya. Sapagkat ang ating Panginoon Hesus ay nakahanda sa anumang oras at pagkakataon upang bigyan tayo kung ano man yung pangangailangan natin. Ang nais lamang niya ay humingi tayo. Amen? Kaya po mga kapatid, ang salita ng Diyos ay itago mo sa iyong puso. Ang salita ng Panginoon ang dapat na magbigay sa atin ng energy, ang salita ng Diyos na kung saan mabubuting aral o ito yung mismong nagbigay sa atin ng buhay ay dapat nakatago sa iyong puso. Amen? Purihin ang salita ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, kami ay nagagalak, nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa aming mga buhay. Tunay po, Panginoon, na iyong pong salita ay walang kapantay, walang kapares. Ang mga itinuro po nito ay upang kami bigyan ng pag-asa, upang kami ay tulungan na lumago at tumatag sa pananampalataya, upang kami din po ay patuloy na makilala kayo sa aming mga buhay, O Diyos. Panginoon, ang aking dalangin na naway ang inyong mensahe na aming naaral ngayon ay magbigay ng katatagan, kalakasan sa aking mga kapatid. At kayo din po ang siyang patuloy po na kumilos nga po, Panginoon, na nawa po managana ito sa bawat puso ng aking mga kapatiran at patuloy po nila na may sagawa sa kanila pong buhay. O Lord, once again, kami ay nagsusumamo sa iyong paanan sa naranasan namin ngayon na krisis, itong pandemya. Lord, may intervene nga po sa aming pong kalagayan, sa aming sitwasyon. Mahabag po kayo, Ama. Kami tulungan na mapagtagumpayan po ng bawat isa ng bansang ito, maging ng buong mundo, yung dinanas ngayon na pandemya, O Diyos. Kayo po ang siyang magbigay po sa iyong mga anak, lalo na kung saan nakaranas po ngayon ng infection ng COVID-19 ng kagalingan. May you touch, Lord, their body o their bodies. Ganun po sa bawat isa, Panginoon, na nakaranas po ng infection na ito, na sila po ay gumaling, mahabag po kayo. And we continually pray, Lord, yung amin po mga frontliners, especially yung mga medical workers, patuloy silang patatagin, palakasin ang kanilang immune system, at nawa nga po sila'y pakaingatan. Ganun po, Ama, yung FCCF Church, ang aking mga kapatiran, anuman po ang kanilang pangailangan, ito man ay sa financial, emotional, physical, at maging sa buhay spiritual, naway buksan niyo po ang bintana ng kalangitan. Sila po ay abutin at tugunin ang kanilang pong pangailangan, ang kanilang pong mga panalangin. O Diyos, once again, I pray na kayo po ang siyang patuloy na mag-ingat sa bawat isa. May your divine covering and protection will be upon us.
Purihin po kayo, all this we pray in the powerful and mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen and Amen. Mga kapatid, maraming salamat po muli. To God be the glory. Muli mga kapatid, dadako na naman tayo sa isang bahagi ng ating pagsamba. Ito yung pagbabalik ng ating mga natanggap na biyaya mula sa Panginoon. Ito yung mga ikapo at kaloob. Ito ang sinasabi mula sa salita ng Panginoon na may kalakip na pangako sa 2 Korinto chapter 9 verse 8. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangailangan upang subugan na kayo para sa mabuting gawa. Ngayon naman po ay sabay-sabay nating hulog ang ating mga ikapo sa ating mga basket. Kung nailagay na po natin, samahan nyo naman po ako para ipanalangin ang mga ito. Nakilang Diyos sa mga Panginoon sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Marami pong salamat sa inyong kabutihan sa amin sa buong sanglingkong to. Itinataas din po namin ngayon sa inyong harapan ang aming mga kaloob, Panginoon, sa inyo. Pagpalain niyo po ito, nawa maibigay, nawa, Panginoon, dito ay magamit, Panginoon, para sa pangailangan ng iyong iglesia. Dalayin ko rin po na ang mga ito, Panginoon, ay pagpalain niyo po, maging yung mga nagkaloob nito, Panginoon, pagpalain niyo din po. Ito po ang dalangin at pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.